kaparokya, bukod sa Tito Vic and Joey, isa nga po sa maituturing na tatak Itbulaga, si Ice Sigera. What I mean to say mga kaparokya, kapag sinabing Itbulaga, pwede nating i-consider si Ice or Aiza Sigera. Medyo nalilito po tayo mga kaparokya dahil nasanay po tayo na tawagin po itong Aiza Sigera. Yun nga po mga kaparokya, maituturing po natin na kapag sinabing Itbulaga ay pwede po nating i-consider si Aiza Sigera kahit pa po malimit na po natin nakikita ito sa pananghaliang programa ng Iconic Trio. Pero ngayon mga kaparokya ay inaani na nga po ni Aiza Sigera ang pagiging loyalty nito sa Itbulaga. Paano natin nasabi na loyalty or inaani na nito ang pagiging loyalty nito sa Itbulaga? Dahil marami na nga pong naging bahagi or naging host ang Itbulaga. Pero karamihan po dito ay naging parte ng ibang noontime program tulad nga po ni Christine Jacob, Mickey Ferriols, even si Tony Gonzaga, si Jano Gibbs, si Anjo Iliana at marami pang iba. Subalit kakaiba po ang loyalty na ginawa ni Aiza Sigera sa pananghaliang programa or sa mga dati nga po niyang nakasama sa Itbulaga. Bakit kanyo mga kaparokya, kahit nasa kontrata po siya or nasa poder po siya ng ABS-CBN ay hindi po ito nag-guest sa katapat na programa ng Itbulaga. Ayon niya dito mga kaparokya ay hindi po niya kakalabanin or hindi niya kailanman tatapatan ang programa ng mga nakasama nito, naging bahagi ng buhay niya na Tito Vic and Joey. At ngayon nga po mga kaparokya, as I check sa Facebook account ng Itbulaga, yung old account nga po ng Itbulaga, ay meron nga po silang pinost tingil nga po dito. So yan makikita natin mga kaparokya. So yan makikita po natin mga kaparokya, ito po ay ang post ng Itbulaga Facebook page. At dito makikita nyo rin po yung pinost na yan. Na kung saan ayon dito ay unang araw nga po ni Aiza Sigera bilang direktor ng Itbulaga. Yan po ang sinasabi po natin na inaani na nga po ni Aiza Sigera ang pagiging loyalty nito sa pananghaliang programa sapagkat isa na nga po si Aiza Sigera sa direktor ng pananghaliang programa ng Iconic Trio. So, ibig sabihin mga kaparokya, kapag pinaramdam mo ang pagiging loyalty mo sa Itbulaga, tutulungan at tutulungan kanila. So, ang ginawa ni Aiza Sigera sa pagiging tapat nito sa pananghaliang programa or sa Tito Vic and Joey ay di po matutumbasan. Talagang pinakita nito na kahit bihira lang po siya pumasok or kahit hindi na po siya naging parte ng Itbulaga, ang pagiging bahagi sa puso at sa isip nito ay pinaparamdam at pinapakita nito sa mga legit Dabarkads. Kaya yan, ngayon mga kaparokya, isa na nga po si Aiza Sigera sa direktor ng Itbulaga. Kumbaga mga kaparokya, apprentice na po siya ng isa nga po or main director ng Itbulaga na si Pucci Rivera. Kaya sa mga host dati ng Itbulaga, kung naging loyal lang po kayo sa Tito Vic and Joey, ay ganyan din po ang tulong na maibibigay sa inyo ng Itbulaga. Pero naiintindihan din po natin mga kaparokya, yung mga tumapat or yung mga sabihin natin hindi naging loyal. Naging bahagi sila ng Itbulaga pero hindi natin may tuturing na naging loyal sapagkat mas pinili nga po nila ang tapatan ang Itbulaga. Which is, syempre, trabaho yan, kailangan din po nilang kumita. Kaya naiintindihan natin. But iba nga po ang usapin sa pagiging tapat ni Aiza Sigera. So congratulations kay Aiza Sigera and good luck sa pagiging host na po nito sa pananghaliang programa ng Iconic Trio.
Samantala mga kaparokya, unusual nga po yung nangyayari sa isa nga po sa Legit Dabarkads host na si Alan Kay, sapagkat sa unang pagkakataon nga po ay nakatanggap nga po ng memo si Alan Kay. Ang dahilan mga kaparokya ay maingay si Alan Kay during the time na nagpapahinga nga po ang mga host. At yun nga po, nakatanggap ng memo si Alan Kay. So dito mga kaparokya, patunay lang na kahit ang mga host ay nakakatanggap po ng memo or memorandum. At ilan nga po sa nakatanggap niyan ay walang iba kundi ang Jowa Pau. Hindi po sila sabay-sabay na nasuspindi mga kaparokya, pero nasuspindi po ang Jowa Pau. So patunay lang yan mga kaparokya na hindi nga po tinotolerate ng Eat Bulaga ang maling gawi ng kanilang talent, mapa-host man po yan or mapa-staff. Kapag may ginawa kang mali, ay makakatanggap at makakatanggap ka nga po ng memo. Kapag sinabing memo mga kaparokya, parang warning yan eh. Kumbaga, wina-warn ka or pinapaalalahanan ka na meron kang maling ginawa. So itong memo ng tanggap ni Alan Kay mga kaparokya ay entertainment purposes, katuwaan lamang ito. Pero mga kaparokya, pinapakita lang dito behind the scene ay may natatanggap nga pong memo mga host ng pananghaliang programa ng iconic trio na Eat Bulaga. So panoorin natin to mga kaparokya. Ito nga po yung scene na kung saan ay nakatanggap ng memo si Alan Kay. Alan, oriento po tayo sa may sabay. Oriento po tayo for ages eh. So, mangyayari na, masasabi ko. So nandito po yan mga kaparokya sa screen, ang memo na natanggap ni Alan Kay. Kita po ba? Pinaalam niya pa kay Bossing, no? Bossing, may memo ako. So yun nga po mga kaparokya, it's just a entertainment purposes lamang. I will sing with you a song. So yan po mga parokya, that's the reason why Alan Kay got a memo coming from TVJ Production. Dahil during the time na nag-yes, sa time nga po si Maine Mendoza ay kumakanta nga po ito. Well, again, for entertainment purposes lamang po yan. Pero pinapakita lang po behind the scene ay nakakatanggap na po ng memo ang mga host, staff, and crew ng Eat Bulaga. So hindi po nila tinotolerate ang maling gawa or gawain ng kanilang mga talent. Pinapakita lang po dito yung pagiging fairness ng Eat Bulaga as long as may ginawa kang kamalian or as long as hindi ka nga po lumalabag sa patakaran ng Eat Bulaga ay hindi ka naman po makakatanggap ng memo. But this time, kahit pa sabihin natin katuwaan lang yan, at least pinapakita dito na sino man sa Eat Bulaga host, talents, crew, staff ay maaaring makatanggap ng memo mula sa kanilang programa under TVJ Production Eat Bulaga.
So hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Magsiingat po tayo palagi. Thank you and God bless.